Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Aabangan sa FEJ Batang Quiapo ngayong Lunes. Nagpunta si Punggay sa opisina ni Miguelito. Ngunit nang makita ni Miguelito si Punggay, biglang nagka-interesado ito sa kanya. Sinabi niya sa dalaga na insakto nga raw ang pagdating nito dahil nangangailangan nga daw siya ng personal bodyguard. Hindi naman nagdadalawang isip na tanggapin ni Punggay ang alok ni Miguelito. Para kay Punggay, mas mabuti nga raw itong trabaho na binigay ni Miguelito sa kanya. Nang sa ganon, ay mamanmanan niya ang mga kilos ng mga gerero. Sa madaling salita, nagpanggap siya bilang isang bodyguard ni Miguelito, ngunit isa pala siyang espiya. Sa kabilang banda, nagpunta naman si Punggay sa lugar na tinataguan nila ni Tanggol at Ramon. Alerto naman ng mga kaibigan ni Tanggol at mabilis na tinutukan ng baril si Punggay. Inaas ang kamay ni Punggay at sinabing hindi siya kalaban. Nagpunta lang siya doon para kausapin si Tanggol. Utusan naman ni Tanggol ang kanyang mga kaibigan na ibaba ang baril at tigilan nila si Punggay. Kaya dito na nag-uusap sila Tanggol at Punggay. Matapos ang pag-uusap ni Punggay at Tanggol, inihatid naman ni Tanggol si Punggay sa kanilang bahay. Patanong na lang si Punggay kung bakit kailangan pa siyang ihatid ni Tanggol. Kaya naman sagot ng binata ay baka mabastos pa raw ito sa daanan. Dating ni Punggay sa kanilang bahay, hindi akalain ni Tanggol na masaya ang pamilya ni Punggay na makita siya. Lalong-lalo na si Dimple, sa sobrang saya niya, agad niyang binati si Tanggol. Pantalang, sa isang bar, napansin naman ni Rocky Boy na may kasamang lalaki, ang kanyang ex-girlfriend. Kilala niya ang lalaking ito, walang iba kundi si Miguelito. Sinadya ni Miguelito na landiin ang ex-girlfriend ni Rocky Boy. Ay nakatingin lang ito sa kanya. Nagalit at napikon si Rocky Boy. Ilapitan niya ang kanyang ex-girlfriend at pinagsabihan. Kita ni Miguelito na hinaras ang babae ni Rocky Boy. Kaya galit na galit si Miguelito. Agad niyang nilapitan ang bodyguard ni Rocky Boy. At dito, hinampas niya ng buti sa ulo. Hindi nagdadalawang isip si Miguelito na sugurin si Rocky Boy. Agad niya itong sinuntok. At hindi nagpatalo si Rocky Boy at lumaban siya kay Miguelito. Ngunit dumating ang mga bodyguard ni Miguelito, kaya dito na siya pinagtulungan ng bugbog. Para kay Miguelito, tama lang ang kanyang ginagawa para maturuan ng leksyon si Rocky Boy. Si Divina at Brando, sobra namang pag-alala dahil gabi na at hindi pa nakauwi si Rocky Boy. Hindi rin niya maiwasang mag-isip na baka may masamang nangyari kay Rocky Boy. Samantalang, pag-uwi ni Tanggol mula kanila Punggay, hindi maiwasan na pagsabihan si Tanggol ng kanyang mga kaibigan. Galit na galit ito sa kanya dahil baka magsumbong daw si Punggay sa mga kapulisan. Iniit naman ni Tanggol sa kanyang mga kaibigan na may tiwala siya kay Punggay at hindi gagawin niya ni Punggay na magsumbong sa mga pulis. Nag-usap-usap ang mga magkaibigan, napansin nila na may isang van at parang may itinapon, kaya agad nilang pinuntahan at tiningnan. Hindi nagkamali si Tanggol na isang tao ang itinapon, kaya agad nila itong tinulungan. Magising na si Rocky Boy. Takot na takot ito nang makita ang isang grupo nila ni Tanggol. Agad siyang nagmamakaawa na huwag siyang galawin dahil hindi siya masamang tao. Tanong ni Tanggol kung ano ang kanyang pangalan. Natagalan na sumagot si Rocky Boy dahil naalala pa niya na si Tanggol pala ang bumugbog sa kanya noon. Panggap si Rocky Boy na kaawa-awa, ngunit sa isip niya ay maghiganti siya kay Tanggol. Mas higit pa ang igaganti ni Rocky Boy sa ginawa ni Tanggol sa kanya noon. Haba ang kahinatnan ng mga pamilya Montenegro na ngayon nalaman ni Rocky Boy kung saan nagtatago si Tanggol. Yan ang ating pakatutukan at sabay-sabay nating aabangan mga kaibigan. Dito lang sa FEJ Batang Quiapo. At wag po sana ninyong kalimutan na i-like, i-share at pahingiin na rin ng isang subscribe. Maraming salamat.